What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan ang mga nagbabagang balita. At unahin na nga natin itong balita ni Madam Maharlika. No? Butatang-butata itong si Congressman Barbers dito sa winika niya. Nakakasuhan di umano niya ang lahat ng mga vloggers na nagpalabas ng tagong yaman nito na galing sa nakaw di umano. At dagdag pa rito na dahil sa binisto di umano ito na may kaugnayan siya sa pagpapalaganap ng ipinagbabawal na gamot sa ating bansa di umano dahil ang kanyang kapatid nahulihan no na sandamakmak na pulburon at gamit pa ang kotse nitong si Barbers. Naku naman po na ngayon sinisindak-sindak no tinatakot-takot ang mga vloggers na nagpalabas sa balitang ito. Kung kaya naman ang ribat no ni Madam Maharlika kumontak lamang sa kanyang email at magpapadala siya at buo ng maisog team ng abogado kalabanin lamang itong aligasyon ng mga pulpul na kongreso. Partikular na nga itong si Barbers. Hay nako, gusto talaga nila sila na lang ang maging batas, no? Ang kakapal naman ng pagmumukha. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, dahil sa ginawa ng maraming vloggers, no, napagsiwalat sa mga luxury bags, luxury watches, mga nagmamahalang sasakyan, mga milyones na bahay nila, at ang pagbuking sa mga maiitim na kalakarang ginagawa nila, ayan nananakot sila mga kababayan. Pero ang sagot ng maraming vloggers na nambutata sa mga kongreso kamukha nila Kadado, General Macanas, Maharlika, Sas Gadot, Miss Joey Cruz at marami pang iba na bring it on no dahil hindi naman papangyarihin ng mga maisog team na may mga Duterte vloggers ang mapahamak na baka yun pa nga ang maging udyat upang malaman ang mga tinatago-tago pa nilang yaman pagdating sa kanilang mga bangko. Na panigurado idadamay na rin ng mga pamilya ng pulpul na kongreso. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Tignan mo mga jutang ginimes. Kalayaan ng bayan na magsabi na kayo ay, sa tingin namin kayo ay mga kawatan. Hindi lang sa tingin, ilabas nyo ang inyong SALED, ilabas ninyo ang inyong mga confidential fund na nilunok nyo lahat. Ilabas ninyo ang audit and everything. Ginagawa nila palangga, masahol pa to sa diktadorya nung panahon ng Marcos Sr. na pinaglaban ng mga dilawan na ngayon ay part na ng mga addictus pulboronic. Masahol pa dahil ito'y sa panahon ng digital media, wala silang pakundangang takutin kayo. Sabi niya dito, teka muna, bago ako umalis, malign, ano ba sinasabi natin? Ang sabi natin, saan kayo kumukuha ng pera, mga putang ina ninyo, para bumili ng Hermes, ng Rolex, ng mga luxury cars? Lahat kayo, hindi lang si Kimbo, si Abante, ikaw Barbers, lahat kung halongkatin niya mga pera ninyo, saan ang galing niya, mga hayop kayo. Kulang pa ang parusang bopis sa inyo. Kapag mayroon lang talagang executive order number 666 patungo sa gurguran ng mga katulad ninyong salot sa lipunan. Sabi dito, tuloy natin kay Barbers. The lawmaker on Sunday said, he wrote to NBI. Sumulat sa NBI. Wrote to NBI Chief Jaime Santiago saying these bloggers will not only damage the integrity of... Hi Nico, thank you, you're watching. Thank you so much for your hard work palangga. Okay, sabi niya dito, the lawmaker on Sunday, which is Barbers nga, wrote to NBI Chief Jaime Santiago saying these bloggers will not only damage the integrity of public service, but also foster an environment of confusion, distrust, and deception of public perception. Really? Ikaw, Barbers, sige, hindi ako sisigaw ha. Putang ina mo. Okay? Ano pa ang idadamage sa integridad ng putang inang Huwad Committee na yan na ang namumuno, ang mga nagkukontempt ay convicted. Sino, paano idadamage ang damage na committee na yan, ng Congress na yan, kung yung jutang genimes na Alex Buncayo Brigade na mga rebelde, Paduano, na nagsigaw-sigaw niyang putang ina yan. Paano mo idadamage yan? Yung panghaharas ninyo, kayo ang nagdadamage dyan sa House of Representatives na yan. Pagbibintangan niyo bang vlog? Kung hindi ba kayo nagnanakaw, mga puking ina nyo. Ha? Barbers, kung hindi kayo nagnanakaw ng kaban ng bayan,
Mada-damage ba kayo? Definitely lahat kayo mga kawatan. Pagbibintangan niyo yung vloggers na nasisira yung wala kayong integridad. Pagpaliwanagin niyo yung mga sarili niyo, umpisahan niyo kay Abante, kay Kimbo, kay Tama. Kunghang, ha, buksan ninyo kung talagang kung matino kayo at honest kayo, kung wala kayong tinatago, buksan niyo lahat ng mga bank accounts niyo. Ipakita niyo sa tao na eto lang yung bank account ko, eto lang yung sweldo ko, eto lang pumapasok sa account ko, ganyan, ganyan, ganyan. Eto yung business ko, dadada. Buksan niyo kung talagang totoong hindi kayo magnanakaw, mga putang ina ninyo. Hmm, Pagbibintangan niyo pa ngayon na ang mga vloggers o yung mga tao ay nagki-create ng confusion. Pagki-create ba ng confusion ang pagpapakita na si Kimbo ng Marikina, simula sa nakatsinelas na parang luya ang kanyang paang pinukpok na luya, na nagta-tricycle lang. Nag-tricycle lang man yan, ang bigao na yan. Ano nangyari? Naka-artista ban na. Naka-Hermes, naka-Rolex, naka-lahat, name it. grabe 'no? Yan ba ang confusion? Kami ba ang nagbibigay ng confusion? Kayo ang nagpapakita na kayo ay namumuhay ng higit sa inyong natatanggap na sweldo bilang isang mambubutas. 'Di ba? Mambubutas ng batas. Dahil sa ginawa ng mga pulpul na Quadcom na yan, nag-iba ang tingin ng taong bayan sa bawat congressman at congresswoman, no? Pero mas okay na yon sapagkat namumulat ang taong bayan kung sino talaga ang mga buwaya sa loob ng Malacanang. Nabungakala namin mga butiki lamang mga to. Ngunit malaking buwaya rin pala. Mantakin nyo yun, daang-daang milyon ang ninakaw nilang pondo. Tapos sa bawat bayan na nire-representa nila, walang oportunidad na kailangan pang lumuwas pa Manila ng mga taga-probinsya para makahanap ng magandang trabaho. Doon pa lamang makikitaan na incompetent, no, ang mga pulpul na nauupong congressman at congresswoman sa ating bayan. Yan ang katotohanan ngayon, mga kababayan. Kaya pinipilit ko kayong gumising-gisingin niyo yung mga anak, mga kapatid ninyo, lalo na sa Metro Manila, na maging part ng EDSA Shrine Movement or ang ating Speak Up Day movement. Now, ang sabi pa niya, yun na nga, nagki-create ng distrust and deception of public perception. Walang nagaganap na pag-deceive sa public. Ang mga vloggers, mga palangga ko, tayo ay nagbabantay. Kasi wala na ngang check and balance sa Pilipinas. Dahil yung tinaguriang Fourth Estate, which is mga media, nakatuwang na magbabalita ng kaputahan ni Lisa. Dahil December 1 kahapon, nagpa-party ang hayop na yan sa mga kaklase niya sa Ateneo. At may mga sobre pa yung kanyang mga kaklase. Yan. Ano ang sabi sa akin? Nag-aantay lang tayo ng picture. Sa lahat ng pumunta doon kagabi ba yun? Kahapon dyan sa Pilipinas. Nagpa-party yung buwaka ng inang Lisa Marcos. Lisa Tanas, Lisa Kidnapper, sa mga kaklase niya. Tapos mayroong mga pronouncements, si Bangag yata na sinasabi na refrain from celebrating party sa government. Kasi daw, dahil sa mga nangyayari sa ating bayan, kalamidad, pero itinatago yung party ni Lisa na inimbitahan ng mga kaklase niya, mga kaibigan niya, may pakimkim pa. At sinisindak pa yung mga nandoon na wag mag-post. Kaya hirap na hirap tayo makakuha ng picture. Pero meron yan, pasasandat may darating yan. Nag-party sila. Nag-party sila, ginamit nila ang pera ng bayan, pondo ng bayan, pakimkim, pamigay ni Lisa Tanas. Ganun ang pakiramdam ng pukinang inang babaeng kidnapper na ito. Pag-aari niya ang Malacanang at kanya ang pera Grabe, ng no? bayan. Yan ang katotohanan. Kaya kayo, nagkakaletse-letse na ang buhay ng pamilya ninyo. Nalulubog kayo sa dusa, sa karimlan. Ang mga anak nyo ay biktima ng mga adiktos. Diba? Sila ay nagpapakasasa sa Hermes, sa Chanel, sa Lamborghini, kung ano pa mang mga luxury cars, Benz, name it. Galing sa pera nyo na supposedly para sana yan sa livelihood program o mga infra para mabigyan ng opportunities yung mga anak nyong taga-graduate lang ng architect, engineer, o nakapasa lang, naging engineer, teacher, o kung ano pa man. You see the impact of this mga pangawat nila? Nasa inyo yan, mga palangga. Now, ano sabi ni Barbers? Citing his letter, Tayong mga ordinaryong mamamayan, hindi natin alam kung saan natin pupulutin ang pera. Dahil alam natin na mahirap kitain ang bawat piso na nasasahuran natin. No? Tapos, itong mga pulpul na kongreso, pagnanakaw lamang ang trabaho, kaya't yung mayaman di umano.
Aba, napakakapal naman ng kanilang pagmumukha, napaka-unfair sa part natin mga kababayan, na kaysa mapunta sa mga proyekto na makakapagbigay trabaho, no, edukasyon sa mamamayang Pilipino, napupunta sa mga luxury bags, luxury watches, mga nagmamahalang sasakyan ng mga ito. Dapat talaga ma-check and balance nitong mga bangko ng bawat congressman. Dated November 25, Barber said he specifically asked the NBI to help the panel he leads to temo, to help the panel he leads to investigate and determine the identity of the persons or groups responsible for creating and posting such damaging and misleading blogs, secure and preserve all digital evidence related to the blog, including metadata, upload details, and related activity logs. Ganito sila manakot dahil may lumabas dyan na balita na si Barbers at ang kanyang kapatid ay yung nahulihan ng bulto-bultong yung sasakyan na ginamit para mag-transport nitong pulboronic ay pagmamay-ari nila. Mga palangga, sabi ko nga, nasa inyong mga puso, mga kamay, mga paa, kung paano magbagtas papuntang EDSA Shrine para pigilin itong mga hinayupak na ito na ang mga taong nagsasabi ng katotohanan ay tatakutin nila. They can manipulate what? The documentation. Even na iulat na yan ng kapatid ni Barbers at siya ang sinakyang what do you call it? Van ay pagmamay-ari niya. Pwede nila yang dukutin ang police report. Binabayaran nga ni Lisa Tanas ang mga justices. Nabibili na nga, wala na nga saan pupunta ang taong bayan. Kaya ang last resort ng taong bayan is go to the streets, sa EDSA Shrine o patungong Malacanang o kung saan man para i-ere ang sentimiento. Dahil wala na pong batas sa Pilipinas harap-harapan. You people from the military, alam ko, gusto nyo nang sumabog. Kung ako sa inyo, i-reassess ninyo ang inyong mga sarili, mag-usap-usap kayo, tama pa bang sumunod sa isang commander in pulburon, not commander in chief. Yung commander in pulburon na gabi-gabi sumisingot sa Malacanang kasama yung kanyang asawang Pocahontas o na pokpok na nag-orgy dyan sa Malacanang. Kaya nahuli ng PSG. Kaya ayon, ang PSG nagurgur. My God. Ito na ginagawa sa inyo. Lahat ng posting ninyo, sususugin kayo. Ganito ka desperado. Why? Because yung sinasabi natin ay totoo at very effective na itong mga putang inang mga kawatan na ito. Barbers, kung hindi ka kawatan, dahil nga doon sa mga post ng ating mga, yung mga nag-viral dyan, kung hindi ka part ng Addictus Benedictus, pulboronic na ito, bakit ka magkakaso ka? Dapat ikaw kayong ng magkapatid ang kinakasuhan ng Estado. Ang NBI dapat, ang PDEA, ang PNP, ang mag-imbestiga. Kayo dapat ang imbestigahan, hindi yung mga vlogger o yung mga common tao na inyong tatakutin. 'Di ba? Ito nga yung gusto nila eh. Yung chilling effect na matakot kayo. Na, hindi na ako magko-comment kasi natatakot na ako, baka masupina ako or something. Ito po ang ginawa nila sa inyong palangga 2023, pero 2022 nila sinimulan, nung sila ay nag-fabricate kasama yung Jutang Ginina na si Taberna, na ginamit ng kanyang anak, na kesyo may sinabi daw ako sa anak niya, ganito, ganyan, pero wala naman, na nag-fabricate sila ng address. Alam mo, Taberna, yung pagpapabricate mo, pagpapalsificate mo ng address ko, yan, may kalalagyan ka din sa tamang panahon. Or may mga taong gaganti sa'yo na mga taong inapi mo in the past. Nag-fabricate sila ng address for me, sa pakikipagsabuatan ni Liza Tanas, para matakot ako, para mag-cause ng chilling effect sa inyo. Siyempre, pag tumigil na ako, natakot na ako noon pa lang 2022 dahil sinasabi na may tutumba na vlogger, somehow, magkakaroon talaga ng epekto sa inyo. Ay, yung maharlikang matapang, madaldal na yan, ang tapang-tapang, tingnan mo, wala na siya ngayon. Si Taberna lang pala ang katapat niya. Pero nagpasindak ba ako sa mga puking inang ito? Hindi po. Kaya huwag ka na magpapaniwala dyan sa kaululan yan. At ang mga mga kababayan, ang mga demonyo, ang mga kriminal, ang mga kawatan, lagi yan ginagamit ang kanilang mga anak, mga bata, mga babies sa mga krimen. Why? Tignan nyo, pumunta kayo ng mga sindikato dyan sa Recto, mga small timer syndicate. Yung may mga hawak na di ba yung mga bata,
ginagamit sa pagpapalimos. Binibitbit. Although yung iba talaga dyan, mga individual yan na desperado na sila, wala na silang ibang option kundi mamalimos, at that's nakakaawa talaga. Pero yung mga small timer na sindikato, okay, na, ano tawag dito? Ano tawag dyan, na binibitbit yung kanilang mga anak. I'll tell you something. Alam niyo mga kababayan, bigla ako naging emotional. Nung bata, okay. At dito sa video naman natin ngayon mga kababayan ay ating panoorin, no? Itong sina Mayor Baste at Attorney Vic, mga kababayan, na kung saan pinag-usapan nga nila itong mga issue na nakawang ginagawa ng mga pulpul na kongreso, no? Na dapat na di umanong ipasa ang parusang bitay sa mga gumagawa ng korupsyon o plunder sa pera ng taong bayan. Ano sa tingin niyo doon, mga kababayan? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. At atin namang sabay-sabay na panoorin ito. Gusto ko rin balikan yung death penalty sa kasong plunder. Maganda talaga yan. Kailangan, you have to deter people in elected positions from engaging in corruption, plunder. So, ako naniniwala ako dyan. Kasi sa kanila, kala nila, mostly, yung mga Pilipino kasi, hindi naman lahat, pero yung tingin ko lang, yung mga nag-aambisyon sa politika gusto talagang yumaman. Agree mo yun. Diba? Tama ka. Pero pag nilagay mo binabaan mo yun, like what you suggested, binabaan mo yung threshold ng amount of money na para makasuhan ka ng plunder, then that would deter like people from going into government para to build their pockets, magpayaman, to accumulate wealth. Yun lang naman, marami talagang ganun kasi isip nila, I can manipulate, government, lahat, may pera dyan. Dapat yan. Ako gusto ko talaga yan. Gusto ko talaga yan. Tagal ko na sinasabi yan sa lahat ng mga kinakausap ko. Kaya ayan, Sir Basti, dahil sa nalaman ng taong bayan, ginagawang pagnanakaw ng mga pulpul na kongreso, feeling victim sila ngayon. Na sila na nga ang nagnanakaw, gumagawa ng katiwalian sa pera at karapatan ng taong bayan, sila pa di umano ang may malakas na loob na takutin ang mga nag-speak up laban sa kanila, no? Yun naman ang katotohanan Kung ginagawa lang nilang trabaho nila ng maayos at walang pagnanakaw, sa tingin ba nila may masasabi ang taong bayan sa kanila? Siyempre wala. Pero nag-iiba ang timbre nila kung kaya't nagiging mapagmasid ang taong bayan. Corruption naman talaga yung problema. Kaya, hindi mo napapatayan sa politika, nag-aagawan. Dahil dyan. Dahil pera. Ayun talaga. And ako, firm believer ako, mayroon sinabi rin ninyo, na pag maibalik natin yung death penalty at ito sa plunder, I think we will be able to invite and attract real public servant to go into public office. Hindi ka na magiging attractive dahil gagawin mong lucrative Yayaman ako dyan, papasok ako dyan. You will discourage many things, you will deter many things, including vote buying. Bakit ka gagastos sa kalaki-laki? Di mo mababawi yan. So you campaign on the basis of your qualification, on the basis of what you can do for your constituents. Hindi dahil ang dami mong kwarta. Yan ang maganda yan. Maganda talaga yan. I will support that. Thank you, Mayor. Attorney, I'm curious though, itong phrase na death penalty is very heavy for many Filipinos, especially may mga sektor sa lipunan na talagang ayaw mabigyan, simbahan, and especially the human rights. So, anong sa tingin mo, Attorney, magiging... Ay wala yan. Nakasulat sa banal na kasulatan Kahit basahin nila ngayon Huwag kang magnakaw, period. Hindi naman sinabi huwag kang magnakaw ng more than 50 million. Pag natin pakomplika ang buhay natin, sinabi dun hindi ako nag-iimbento, buksan niyo yung Biblia. Nasa 10 commandments, huwag kang magnakaw, thou shalt not steal, period. Walang qualification yun. Tayo tao lang, why should we qualify? Kung ano nakasulat, susundin lang natin. Kaya hindi lang isang biktima yan. Lahat tayo. So, Attorney B, death penalty naman, hindi naman talaga. Sinabi ko na dito kaya hindi ako masyado nagsasalita kasi paulit-ulit na siya. Buti na dito si Attorney Vic Rodriguez Pero ulitin ko lang, yung death penalty, even the most progressive countries, meron sila niyan. Kasi alam nila, it's their way to keep people in check. Para matakot yung tao gumawa ng mali. Hindi naman yan talaga because we want to kill people. Para matakot, sige, pag ginawa yan, pwede kang mamatay. So, kung ibig sabihin, kung kunwari, magnakaw ko dyan, pwede ko matay. Baka hindi ko na lang gawin. Tapos tayo pa, hindi pa nga naayos natin yung gobyerno, inalis pa natin yun, di ba? Kailangan mo i-disiplina yung tao
In one way, para madisiplina mo yung tao, itakutin mo talaga kung ano yung consequence sa gagawin mong mali. Kaya nga, ulitin ko, Japan, some states in the United States, Singapore. Tingnan mo yung society nila, maayos yung mga tao, di ba? Disiplinado, kasi alam nila, pag doon, batas ay batas talaga. Pag sinabi namin, mamatay ka kasi nagbenta ka ng droga o corrupt ka, mamamatay ka talaga. Kaya naaayos nila yung sarili nila kasi takot sila sa batas doon. Kaya ako, tama talaga yan. 31 million mo na nga eh. At totoo rin naman, agree din ako rin mayor. Dahil sabi ko, kasabi ko lang, I might be contradicting myself. Kakasabi ko lang, sabi thou shall not steal period. Mataas pa nga yung 5 million eh. Thou shall not steal period without any qualification, without any reservation. And in fact, GMRC nga hindi mo dapat isabatas eh. Diba yung good manners and right conduct? Sabi ni nanay, wag kang mangungupit sa pitaka ko ha, o sa pitaka ng tatay mo ha. Pag may kailangan ka, magsabi ka. Pag kaya, bibigyan kita. Kung hindi, antay ka lang. Tatrabaho kami, iipon kami. Pag kaya, pagbibigyan kita. Pero wag kang mangungupit. We strongly support you on this one, Attorney Vic. The question now though, kapag maging senador ka na, isasalang mo ba agad sa death penalty sila, BBM, Tambalos-Los, at ang members ng SACOM? Ang batas kasi is prospective. Dapat yan. Hindi mo pwedeng parusahan ng bitay yung mga training nagawa bago sa enactment. Hindi sa retroactive. At walang hindi makatao dito dahil nandiyan na ang batas. Pag na-convict ka pa, may proseso ng MR, may appeal. And pag dumaan yan sa buong proseso, a protracted legal criminal process, at convicted ka pa rin, talagang ginawa mo, then you must face the consequence. And that is the death penalty. Hindi sa threshold, Attorney Vic, I'm curious, has any legislator thought of that before? Napababain ng 50 million? Hindi ko matiyak. Pero sa nangyayari ngayon sa ating bansa, panahon na. Ang nalaman na 50 million na yun. Hindi, malala din naman talaga corruption sa Pilipinas. Matagal naman yan. Tagal na yung pag-usapan yung corruption. Yun naman lagi. Hindi lahat ng nauupong presidente, like, since siguro, nung corrupt yan. So, ibig sabihin, yun talagang tingin ng tao na sa politika ng Pilipinas. Siguro dahil kahit sa local level or sa mga barangay level, yun yung impression eh. Pag politiko corrupt, parehas lang kayo lahat. Corrupt. Walang naging na yan. Kaya maganda yun. Pag may batas na gano'n, hindi kahit sino lang pumapasok dyan. Kailangan natin yung mga tao talaga na gusto na may puso talaga para baguhin yung yung sitwasyon natin ngayon sa politika. Attorney Vic, puntahan ko lang yung sa next point, advocacy mo yung sa resolution number 10. Attorney, please educate us. Ito ba, kasi ito, as far as I know, is a House resolution. Naman yung nawawala ng tao yung probinsya kasi mas maganda yung sahod doon sa taas. So yung negative naman na effect pagdating sa taas, congestion. So mahirap pa rin yung buhay, yung quality of life nila doon na naapektuhan din. Whereas pag decentralized tayo, everybody's earning fairly. Yung medyo patas tayo pagdating sa wages, that would discourage them from living kung taga-saan sila. Naniniwala naman ako doon. Actually, natatawa ko, Mayor, kasi Mayor, na-experience ko yan eh. yung provincial rate na yan, if I may share, Mayor. I had a discussion also with previous HR, that company I worked with. Kasi when I was, nalaman magkano yung sahod ng counterpart ko zone. So I asked, and yun din yung sagot sa akin. Kasi you're based in Davao, provincial rate ka. But in fact, it's the same work. Actually, mas marami pa na. So, for many workers na who feels nga discriminated, anything they can really relate to that. Mga kababayan, you have to wake up. You have to speak up sa lahat ng OFW po na nanonood. Kausapin ninyo ang inyong mga anak na mga adult na makiisa sa Speak Up Day sa EDSA. Every day, no matter how big, how small, papasaan ba't darating din ang panahon na dadami ang tao sa EDSA. Bakit kailangan yung kausapin ng inyong mga anak? Na mga adult na 18, yung mayroon ng paninindigan at mayroon ng yung maayos ang isip. Remember, yung nagsalita doon na 13-year-old na bata, very amazing and smart kid na makikita mo yung passion niya dahil nakikita niya yung effect ng droga sa Pilipinas. Balik ako sa mga OFW. Yung mga anak ninyo na sinasabihan nyo, anak, kailangan nyo makiisa. Kailangan nyo iparinig ang boses ninyo. Pag sinabi nila, ay ma, ganyan-ganyan, yung mga rally na yan, ganyan-ganyan, yung binabrush off kayo, o hindi nila naintindihan yung laban, ipaintindi mo sa kanila, anak,
Papayag ka ba na hindi na tayo magkikita? Dahil ibubuhos ko yung buhay ko dito sa paglilinis ng bahay ng may bahay, pag-aalaga sa matanda o sa bata, sa ibang tao. Gustuhin mo ba na hindi na ako makakabalik ng Pilipinas dahil sa sobrang kahirapan, dahil oras na bumalik ako sa Pilipinas, pare-pareho tayong manglilimahid sa kahirapan. Yan ang ipaintindi nyo sa inyong mga anak, sa inyong mga kapatid, sa mga naiwan dyan, na tumatanggap lang ng pera ng 15-30 na padala ninyo. Sila nag-enjoy, hindi nila nararamdaman, kayo mga bata, hindi nyo nararamdaman ang kahirapan na dinadanas ng inyong mga magulang kasi tumatanggap lang kayo ng pera. Pero ang kadahilanan kaya umalis ang inyong mga magulang at nagpapakahirap sa ibang bansa, yung iba nagagahasa, napapatay, yun ang kapalit minsan. Samantalang kayo nag-enjoy at wala kayong pakialam sa inyong gobyerno na ang gobyerno ninyo ay patuloy na inuubos ang kaba ng bayan. Yan ang ipaintindi nyo sa inyong mga anak, sa inyong mga kapatid, yung mga estudyante na nag-aaral. Kahit mag-aral kayo ng mag-aral dyan, ang daming mga graduates ngayon na walang oportunidad, hindi makahanap ng trabaho dahil walang oportunidad, dahil walang pumapasok na investors, dahil takot sa atin, dahil ang krimen, ang kahirapan, ang baha. Sinong putragis na mag-invest na nakita nila ang Pilipinas, buong Maynila, karatig po, mga probinsya ay nilubog ng baha? Kahit ako, sino ba't ako bibili ng isang property o ng isang negosyo na alam ko binabaha at maaanod lamang yung pera ko to invest? Yan yung ipaintindi nyo sa mga anak ninyo. And now, dahil tayo ay nag-voice out at nakikita natin ang kadyutahan ng gobyernong ito. Okay.